We will tell you guys later why we are not sweet sa camera. Because it's very conservative here. And most of the people here are watching our vlogs. Ayan, meron silang mga kutsi-kutsilyo. Meron silang pang kilo doon. They're still setting up, but other people are already set up there, oh. Yeah. That's the so they will of having GCash and Google Pay. Always doing mobile internet. We are done. Pinag-sign lang kami and then tatawagin nila dito. And then i-store ng what? Ilan mo, ate? Bayan. sini panso. Kubain, sini panso. Chalo ba? Sige lang, che. So, yung... Good morning, everyone. We have some important work that we need to do sa police station again because they are asking for my signature there. So, right over here is Doc Milan. Good morning, Doc. We are going back again. What a lovely morning with this lovely husband. Milan, you are more lovelier than me. They are saying that we are not sweet together. Oh, especially in front of video. I'm not like that. We will tell you guys later why we are not sweet sa camera because it's very conservative here. And most of the people here are watching our vlogs. So, ayaw namin mag-create ng usapin and issue dito. Baka sabihin nila na very PDA kami sa vlogging and all. PDA is very wrong in India. Not India. Oh, no. PDA means even holding hands. Boyfriend, girlfriend, probably husband, even husband and wife don't hold hands here. Probably in our village only. Kasi, no, even in generalized. For you. All over in this culture. Yes, probably. But I think sa city, they're getting modernized na. But so they are slowly, showing very like slowly. City, Mumbai, Delhi. But still tier 2 city and tier 3 city are still like that. They're showing affection. But right here, guys, we are living in a very small village in Gujarat. So imagine our situation if we showed that why I'm not giving goodbye kiss to Doc Milan whenever Doc Milan is going to work. They're asking that. It's not allowed. Well, probably other people are doing it. Other vloggers are doing it. But it's not our cup of tea. We don't do that in front of camera. Probably I just have one video where we are in Philippines. I did it. I posted in Boracay when we are swimming in Boracay. And then everyone's like kilig because that's their first time that they saw us. So, hindi namin ginagawa yan, guys. Because, especially my father and mother-in-law are always watching our vlog. As soon as I uploaded the video, no, Milan? Yeah, they are already... I don't want to see the exam. I don't want to be awkward kasi I'm watching with them. Milan is watching with them. And then, they're watching every day, all the videos. So, ayaw namin na mapunta sa ganung awkwardness and pagbawalan nila kami sa pagbablog. So, ayun, we will go to the police station now. I'll update you later sa mga kaganapan. Milan is telling me that the summer fruit that you're always buying is here already. Yeah, somewhere here. Look, all the garbage here. Around that. Ayan guys, oh. But they are not currently here yet. I don't think they are here yet. What time it is? 10:30? 10:30 only. Probably they will be here. They are. Look, they are getting out of rickshaw. Ayan. They're starting. Ayan. What do you call this one in Gujarati? In your words, in your language, Milan? Talpuri. Ice apple. Talpuri. Ayan guys, summer fruit. Talpuri. They're just starting. From the rickshaw, they're bringing. How much, Milan? Wajan par. Kitna? 500 rupiah wajan par. 500 आवा मोटा ना यार राखी ले वाली वजन पे काटी ना अच्छा 100 रुपए में 500 ग्राम 500 ग्राम 100 रुपए 500 grams 100 रुपए 100 rupees. Look, that's how they Talpuri. Do you call it ice apple, right? Ice apple.
So they will set up. Ayan, meron silang mga kutsi-kutsilyo. Meron silang pang kilo doon. They're still setting up, but other people are already set up there, oh. Yeah. So they will, Online, they will make ilalatag nila dito. Look there also. Oo. Ilalatag nila dito yung mga nila, talpuri nila. And then, they will wait for the customers to arrive. Ayan, ang dami nilang binababa. I think same person is the one who is Delivering things. Buona क्यों ले ले 500 Ano, क्यों कैश लाई है Shening the gari. Check kar. Gari majone. Pero we don't have cash yata. Ang problema guys, wala yata kaming daladalang cash. Nay, I put money there. That's the problem of having GCash and Yeah. Google Pay. always doing mobile internet Uh-uh. banking. We don't have cash. We are so used to having internet banking Uh-uh. that we are not bringing We cash. don't have any cash anymore. He's saying we have Google. Over there, Google Pay. Should I Doon siya. bring car? Na car ka. Archal, let's go. Let's go there, guys. Doon tayo bumili. Pinapalit kami ng location, guys. Dito na lang daw kami dito na lang daw kami bumili since meron silang Google Pay dito. Online payment. So 500 grams lang yung binibili natin. Milan, this is summer fruit. Yes, summer fruits only. Only 1 month, 2 months. 1 month only. So usually guys, sa mga ganitong oras na mainit-init, yan talaga sila lumalabas. So ganyan nila i-open. Umayo tayo kasi baka tayo. Masugat. Napakalaki nung lalagyanan niya. Pero napakaliit lang yung laman niya sa loob. ऑटो रिक्शा लेने आओ फोन कर दे बराबर पहला बात कर दे फोन कर दे आई समझ पड़े अल्लाह हाँ Milan, for one day, how much they are selling? Pag sila na? दररोज ना चलू वैसा हेलो हाँ बत्ती बेचे जाए एवरीथिंग देयर Everything they're finishing? शुरुआत का नहीं शुरुआत किससे नहीं मैं बाहर टाइम Where the talpuri are coming from? from the tree. No, which place? No, there is so many tree in village area. Euche. So they're villagers and then they are getting it from their village and then they are selling it in city. Do you see Dhanpur? Yeah. Dhanpur have talpuri. Euche. Okay, so they gathered around. I think they're only one people. Look. One group. Look. Mm. Then after this, Ah, you have to peel. And then there is water. you have to eat that water. Drink that water. And it's like coconut, no? I've tried it before. Okay. Eh. Okay na? You don't have to remove that part. Outside You have part. to. You have to. Mm. You are just able to. I will eat try. this one. I will try that. They make alcohol from this also. Really? But alcohol is not allowed here. They call it tari. Tari. Talpuri tari. Tari alcohol. Tari. Tari is alcohol. Okay, barabar. So, ayan, that is 100 rupees. Only 100. Nandito ulit kami sa police station for my signature. So, Let's go. Ayan guys, we are done. Pinag-sign lang kami and then tatawagin daw kami for the interview kasama yung SPO office. Probably later or tomorrow. Let's see. Pero that's our agenda for today and it's finished na. So balitaan ko kayo mamaya sa mga kaganapan. And magpapabili ako ng prutas kay Milan kasi wala na akong prutas sa bahay. So sa mga madadaanan natin, bibili tayo ng mga kaunting kakainin natin sa bahay. Dahil sobrang init ngayon guys, bibili tayo ng mango juice. Mango shake. Ayan
Ito yung pinagbilhan namin last year guys na nandito pa siya. And dahil nakapanahon yung mga mangoes, bili tayo ng mango. It's ready-made already. Ready-made na. Ay, oo. These mangoes are real. They're already very big. What is the variety of that one? The varieties are very Totapuri. Totapuri. I knew it's Totapuri. I just forgot. Ayan, bili tayo. It's ready-made already. Why they're making it like, they're not making it live? You also Egg ka din. class ka na ba? Ardo. Come on. Ayan guys, let's go. I miss drinking mango shake. Okay, they have it there. Gagawin nila dito. And then i-store na nila doon para kapag may mga umo-orders, hindi na sila magkakaroon ng problema. You can do take out. No, you need to do take out. Ito yung mga glass nila. Ayun, Totapuri. Ang lalaki ng mga mangoes nila dito. Let's go. Ayan siya. You will give it to us, right? One glass. Take that glass. Take a glass. Straw na tea? Straw na. No? There is no straw. You try. You go. Very refreshing. Very hot, that's why. How was it? Very cold? You should try it. I think they're making it. Ready-made. Tikman natin guys. Actually, in the Philippines, whenever I'm done with studying, I always buy mango shake. But it's mango shake. This one is mango pulp. Mango pulp. Only pulp. Very good. Really, taste of real mango. Because it's not mango shake. It's pure pulp only. How much for one? Kilano ave? Baya. Kilano siya? Piece. 20. 20 rupees, 15 pesos. Bili tayo ng prutas guys. Kaya sa boy. So meron silang apple dito. Market mo na yun kasi. Milan ano Market siya? mo na yun ah. What is this? Pomegranate. मुझको Pomegranate. अगर मार्केट में भी आ मुझको कहता है सेम खबर Orange, bibili tayo. Meron tayong guava sa bahay. Meron tayong siko, mango. Mas melon. Gusto ko ng melon. Want melon. वेरी गुड लुक How much? Kilano siya masi melon. Kitna? गुजराती 50 rupees. गुजराती जाओ 50 rupees per kilo. And tarbuj? 30 किलो Le, por enerjo le 20-30 જગ્યાએ. इसको तो बारी बार પેલા ટ્રેક્ટર વાળા તો વેચે છે ભરૂચના તરબૂચ આવે ને ભરૂચના જ છે હવે એના હા એટલે ને Ala ilo. આ Will buy. વિષ્ણુ કર્યા પણ આનો ભાવ કર્યા પણ લેવું જ મારે ઘણું બધું વિષ્ણુ આની એટલે અને આનું છે એ 80 ની 500 Kubayan, sini panso. Wala ba da mo gu? તો સસ્તું કહેવાય હમણાં તો હા It's very expensive. So guys, ito yung gusto kong kinakain talaga, orange. That's why I wanted to buy orange. Lawa na ako. એટલે આવું Egg kilo. કેટલી Egg. ભાવ તો કરાય 1 કિલો લેવાની Paukarani છે but last ma. ના હું 150 પેલા ભાઈ ભાઈ તો મારે અત્યારે ભાવ કરી આપતા Pau karon. Lawa na તમે choose કરો hara-hara. Chokro mate છે જે હારું આપવું પડશે. બીજા પીસ તમને હા. મસ્ત આપી દો. આવશે તો એટલે તાજા ને એવું હોય તો 500 જ લે ને અત્યારે 500 કરું. ખારને હોય પછી કોણ લેશે પાછા? મેં ખાઈશ બધું. લે મૂકી દો ને એક બીજું. એક તો પછી વજનમાં વધારે ચાલશે મૂકી દો સવાલ નહીં હા વજનમાં વધારે ક્યારે આવશે ભાઈ ક્યારે આવશે 5 મિનિટ લાગશે સ્કૂલે ગયા છે. So we just bought orange and masmelon. તરબૂચ નહીં લેવાનું આજે ભાઈ. You can come back again for the tarbuj. So it will be fresh. Chalo masi, kailan siya? So જો yung grapes 140 kasi. આના અને 70 આના Okay. So yung grapes kasi guys. So 140 para sa orange, 70 para dun sa masmelon. વજન તમે And ito sa grapes guys, hindi ako pinapakain ni Milan kasi marami daw chemicals. So hindi niya ako pinapabili.
Guys, nakauwi na kami dito sa bahay and nakabili na kami ng mga prutas para sa akin. So, magsasagot tayo ng mga katanungan kasi very curious kayo and very interested kayo sa Indian culture talaga, no? And natutuwa naman ako sa mga comments nyo at saka sa mga papuri nyo kasi ang dami nyong natututunan dito sa vlog natin kahit na nagkukwentuhan lang tayo. So, merong nagtatanong dito kasi napag-usapan nga natin yung goodbye kiss. Kung nag-goodbye kiss daw ba si Doc Milan sa akin. Actually guys, sa totoo niyan, aamin na ako. Dahil nga nakatira kami dito sa bahay ng mother-in-law and father-in-law ko, hindi kami nakakagalaw ng maayos pagdating sa mga ganong bagay. Hindi, nahiya din ako kasi manonood yung papa ko dito tsaka yung mama ko. Pero for the sake of answering the question, sasagutin ko na. Iba pa rin talaga kapag may sarili kang bahay kasi magagawa mo yun kahit na hindi na namin ipakita sa camera na gaganon kami. Pero hindi kami makaano dito guys kasi lagi ngang nandyan sa bahay-bahay, sa gilid-gilid si mommy and papa kapag wala silang trabaho. So kapag umaalis si Milan, hinahatid din nila yung anak nila dun sa may labas or dun sa may garahe. So kahit na sabihin nyo na conservative dito, dahil nga nakatira din kami sa mga in-laws namin, nire-respect din namin kung magiging awkward ba sila or hindi. And ang daming nagtatanong kung bakit di daw kami lumipat kung hindi namin nagagawa yung gusto namin. Hindi kasi madali guys. Very complicated din kasi yung sitwasyon kapag umalis kami dito sa bahay nang walang dahilan. Kasi unang-una, walang kasama dito yung mother-in-law and father-in-law ko. Sila lang dalawa. Napakalaki nitong bahay kung pati kami aalis, tapos sila lang dalawa dito. So, isang lalaki din kasi si Milan. So, dapat siya yung magstay dito sa bahay para alagaan yung mga parents niya. Ako din naman guys, sa part ko, kung parents ko, yung parents ni na Milan, tapos may iwanan sila mag-isa na walang daughter-in-law and son, kung ari yung kapatid ko aalis, tsaka yung asawa niya, tapos iiwanan mag-isa yung mga parents ko. Hindi ko rin kasi gugustuhin yung ganun. So, sabi ko kay Milan, okay, pwede naman kaming magsakripisyo kasi ayoko din, naintindihan ko din naman siya guys, na ayaw niyang pabayaan yung mga magulang niya na iwanan mag-isa. And ako, naintindihan ko yun and mahal ko din naman sila. Kaya ng pagmamahal ko sa mga own family ko. So, kami na lang ni Milan yung mag-a-adjust. And ang dami nagsasabi guys na kahit feeling ko nababash ako kasi feeling nila ako palagi yung nag-a-adjust pagdating sa pagkain, pagdating sa kultura, pagdating sa lahat. Feeling ko na nafe-feel bad sila sa sitwasyon ko kasi lagi na lang ako yung palaging sunod-sunuran. Pero hindi ganun yung point of view ko guys. Kahit nasabihin nyo na ganun. Para sa akin, ito kasi yung buhay na pinasok ko. So, nag-asawa ako ng Indiano. So, normal na yon na may adjustments talaga. Sabi nila na mapupuno nga daw ako, na lagi na lang ako nag-a-adjust. Alam nyo guys, palaban din ako. Sa mga nakakilala sa akin, palaban din ako pagdating sa mga bagay-bagay. Pero, dahil nga hanggat kaya kong mag-adjust, nag-a-adjust ako. Kasi, ang mahihirapan naman kasi, hindi ako eh. Ang mahihirapan is yung asawa ko. So, kino-consider ko yung mga bagay-bagay. And kung kaya ko namang mag-adjust, ako ang mag-a-adjust para mas maging harmonious yung pagsasama namin dito. Kasi, nakikita ko naman din na sobrang babait din naman ng mga biyenan ko. Mabait yung mother-in-law ko, mabait din yung father-in-law ko. At may mga times na meron akong mga hindi nagugustuhan sa ugali nila. Pero dahil mas ako yung nakakaintindi, parang hindi ko sinisira, wala akong sinisiraan, pero alam mo kasi ng father-in-law ko and ni Milan na mas ako yung nakakaintindi sa sitwasyon. So kapag merong conflict sa aming dalawa ng mother-in-law ko, ako yung laging nagpaparaya. Kasi ako daw yung mas nakakaintindi kaysa sa mother-in-law ko. So ayun, ako yung nag-a-adjust and hanggang ngayon, walang nagiging conflict sa amin. Hindi never kong sinagot yung mother-in-law ko kasi alam ko na siya yung tao na medyo
kapag madamdamin, kapag na merong sinabi ka sa kanya, hindi niya malawak na ma-understand. So, ang ginagawa namin kapag meron kaming hindi pagkakaintindihan, sinasabihan ko si father-in-law ko. Kasi father-in-law yung mag-e-explain sa kanya. So, ganun yung scenario dito sa bahay. Kasi, walang perfect na daughter and mother-in-law relationship, guys. Sinasabi ko sa inyo yan. Dadaan kayo sa isang conflict. Lalong-lalo na kung bago-bago kayo. Sobrang daming conflict na mangyayari in terms of tradition, culture, paniniwala, mga nakaugalian. And hinahanda ko kayo sa posibilidad na yon. Pero, yung dapat i-prepare nyo, yung sarili nyo, is kung paano kayo magre-react doon. Kasi once na nasira na yung image nyo, wala na, hindi na mawawala sa kanila yon. Babalik at babalik yung paniniwala na ganun ka, ganyan ka, sumasagot ka, ganyan. So, as much as possible, minemaintain namin. And so far, guys, wala akong nagiging problema. And inaccept ko na yung kapalaran ko. And, imbis na tingnan mo yung mga negative aspects, mag-look forward ka na lang sa positive. Look, ganito yung ko, guys. Meron ako mga bagay na hindi gusto. Pero hindi ko nasasabihin yung mga negative na yun. Mga positive na lang. Kung nakatira kami dito sa bahay ng in-laws ko, unang-una, yung expenses namin, isahan lang. Hindi na namin kailangan bumili pa ng separate na bahay or magrenta ng separate na bahay. Hindi na namin kailangan magbayad ng separate na tubig tsaka kuryente. Dito sa bahay ng in-laws ko, libre yung tubig, libre yung kuryente dahil may solar nga. Hindi namin kailangan magbayad ng gasol kasi merong kuryente dito. So, imbis na nadi-divide yung mga expenses namin, nakakaipon pa kami and nakakapag-invest pa kami para sa baby namin, sa future baby namin. So, ngayon, buntis ako. Kung nakahiwalay kami ng bahay, sino yung mag-aalaga sa akin knowing na medyo high risk yung pregnancy ko? So, nandyan yung mother-in-law ko and father-in-law ko to assist us. Pagkapanganak ko, sino yung mag-aalaga sa akin at mag-aalaga sa baby kung nakahiwalay kami ng bahay? Nandyan yung mother-in-law ko and father-in-law ko para i-assist kami. Diba? Ang daming advantages. So, kapag napunta kayo sa isang situation na parang ayaw nyo nang tumira, ganyan, isipin nyo yung mga magiging consequences and isipin nyo yung mga negative and i-weigh nyo siya sa positive and mag-focus kayo sa positive kasi malayo kayo sa pamilya nyo nasa India kayo, tas yung pamilya nyo nasa Pilipinas. Kung magmumukmuk kayo and lagi nyo iisipin yung mga negative, wala talagang mangyayari sa inyo. May stress lang kayo, guys. So, ako dito, kapag medyo nalulungkot ako, pumupunta ako sa mga bahay-bahay, naglilibot ako. Ganun lang. So, panoorin nyo din yung mga ibang vloggers, guys. Marami din kayong matututunan sa kanila. And, iba-iba kasi yung lifestyle. So, kung sa mga nagtatanong, sobrang dami nagme-message sa akin. Ate, meron po akong boyfriend. Magpapakasal na po kami niyan. Paano po, natatakot po akong pumunta dito sa India, ganyan. Diyan sa India, hindi ko po alam kung makakasundo po yung mga in-laws ko. Actually, guys, manood kayo ng lahat ng mga Filipino-Indian vloggers. Iba-iba yung mga sitwasyon namin, iba-iba yung mga pinagdadaanan namin, iba yung mga cases namin sa mga in-laws kasi it varies talaga. Hindi natin masasabi na pare-pareho kami ng sitwasyon. So, kunin nyo yung mga magagandang aspects sa mga vlogs nila, sa mga sinasabi nila sa inyo, yung mga magagandang ituturo nila, ini-apply nyo sa sarili nyo, and then masasettle na kayo dito sa India. So, ang haba na ng vlog na to, guys. Pero good luck sa inyo kung magpupunta kayo dito sa India and magpapakasal. Sobrang dumadami na po yung community natin na Filipino-Indian couples. So, if meron po tayong time, magkita-kita po tayong lahat. Try nating mag-collab. So, ayun. I'll see you all tomorrow. Guys, thank you for watching. Sana meron kayong natutunan sa vlog na ito. Bye-bye!